Tumaas ang bilang ng sunog na naganap sa ating bansa sa pagpasok pa lamang ng taong 2013. Nilaan halos 13% na ang naging pag-angat. Kaya todo ang paalala ng ating pamahalaan para sa ibayong pag-iingat. Si Julius Nisamburon para sa detalye. Sa pagpasok pa lang ng unang quarter ng taon, pumalo na sa humigit kumulang 1,006 ang naitalang bilang ng sunog dito sa Metro Manila. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, mas mataas ito ng halos 13% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon na 880 insidente lamang ang naitala. Maaalala nito mga nagdaang araw ay kabi-kabilang insidente ng sunog ang naitala sa ating bansa na kumitil sa buhay ng ilan nating mga kababayan. Sa mga datos ng BFP at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may 12 ang naitalang patay sa mga sunog na naganap mula Enero hanggang ngayong buwan na kung saan ay pinakahuli ang 2 taong gulang na batang babae sa Makati City. Kabilang din dito ang malaking danyo sa mga ari-ariang natupok. Gaya lamang ng sunog na naganap sa isang commercial and residential building sa Protasio Street, kanto ng Taft Avenue sa Pasay City na tinatayang aabot sa mahigit 2 milyong halaga ng ari-arian. Sinundan ito ng mga sunog sa mga lalawigan gaya ng sa Batangas. Pinakamaraming insidente ang naitala nitong Marso na halos 356, kabilang ang naganap na sunog sa pagpasok pa lamang ng Fire Prevention Month. Nangungunang sanhi ng sunog ang technical overload, lalo na sa mga informal settlers. Dahil dito, ipinaalala ng mga otoridad ugaling tanggalin sa saksakan ng mga appliances kung hindi ginagamit para mabawasan ang insidente at casualties. Tiniyak naman ng VFP na may sapat silang supply ng tubig at laging puno ang kanilang fire trucks. Para sa Telebisyon ng Bayan, Julius Nisamburon.